Magic 10s Pro, mas malakas na performance pa daw at posibleng eto na rin yung pinakamalakas na Android gaming phone ngayon dahil sa overclocked version ng Snapdragon 8 Elite. Maganda nga kaya, ganong kalaki yung performance upgrade? Kamusta naman yung thermals? Goods din ba tulad sa Red Magic 10 Pro? Or pwede nang paglutuan ng itlog ngayon? Nakaka 3 million ang Tutu score na ba tayo? Magkaka 3 million na rin kaya yung bank account ko? Yan yung pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, pakita ko muna sa inyo itong mga bagong chargers ng sponsor natin ngayon, Ugreen. Sa puntong to, kung lagi kang nanonood, alam mo na isa sa mga trusted brands ko ang Ugreen. At marami na rin naman sa atin ang nakagamit na rin ng products nila. So this time, meron silang dalawang sinend sa atin. Ito yung 45-watt 3-port GaN fast charger. And yes, gallium nitride ulit yung gamit dito para mas efficient. Tapos ang kinaganda pa, meron tayo dyang built-in na retractable USB Type-C cable. Tangle-free yan, may magnet na rin to keep it in place. And perfect din pang travel kasi hindi ka na magpupulupot ng cable. Hindi mo na rin kailangan ng cable tie at kung sa desk ka naglalagay ng charger, magiging mas malinis ding tignan yung setup mo. Sa mga Samsung and iPhone users dyan na walang charger, pwedeng-pwede to. Galaxy S25 up to 65% in just 30 minutes and around 56% naman kapag iPhone 16. Ito yung mga supported na charging protocols. Yung tatlong ports na sinasabi nila, counted na rin yung built-in na cable. Tapos meron pang libreng dalawa para sa iba pang mga devices natin. Itong 30-watt charger nila, ganun din. Tatlong ports din yung meron na medyo bihira akong makita. Usually kasi pag 30 watts, dalawang ports lang. Kita rin dito na maliit, very compact charger din. Kasyang-kasya sa maliliit na bulsa ng bags natin na naging posible din dahil nga sa gallium nitride. Pagdating naman sa safety, alam naman natin na marami ring nilalagay ang Ugreen sa mga chargers nila. Parehong chargers may short circuit protection, overload protection, over temperature protection, over voltage protection at marami pang iba. So kung sakaling interesado ka, nasa description yung link kung saan pwedeng makabili at maraming salamat ulit sa Ugreen sa pag-sponsor ng video na to. Okay, so start muna tayo sa build at design. Tulad ng makikita nyo dito, almost same lang din naman talaga sa Red Magic 10 Pro. Back phone pa rin yan, wala pa rin camera bump which is good. Konting design changes sa likod, bago-bago ng konti, and meron pa rin tayong 3 color options. Nightfall, Dusk, tsaka Moonlight. Color names pa lang, social na. Parang tunugan ng mga pabango ni Heart Evangelista, mga ganon. Sobrang gandang gaming phone design para sa akin. Gusto ko talaga yung pormahan na ginagawa ng Red Magic sa mga phones nila ngayon. Sa gilid, meron pa rin tayong dedicated game space switch na customizable na. Slider pa rin, so hindi siya katulad nung sa bagong Red Magic 10 Air na button na lang. But pwede pa rin nating iba-ibahin yung function niyan at eto yung mga options. Personally, pabor din sa akin yung ganito since hindi ko na rin naman talaga nagagamit yung game space. Kahit Red Magic yung phone na gamit ko, rekta launch na lang din ako ng games, laro agad, bakbakan agad, at tingin ko ganun din naman yung karamihan, lalo na sa mga ML players. Usually wala nang intro, clash agad yung mga yan. May init. Sa build naman, naka-metal frames pa rin tayo, glass yung likod. Hindi nabanggit kung anong glass protection yung meron sa display, but according to Red Magic, meron din daw tong IP54 rating, so may konting dust and water resistance na kahit na meron tayong vents. Goods naman tayo doon, but syempre sabihin ko pa rin na iwasan nating mabasa para lang din sigurado at wala tayong pagsisihan. Masyado na tayong maraming pinagsisisihan. Huwag nating dagdagan. Next, pagdating naman sa display, eto same na same lang talaga sa Red Magic 10 Pro. 6.85-inch AMOLED panel pa rin, 2688 by 1216 resolution, very smooth, 144Hz refresh rate tayo dyan, and very responsive din. Haptic feedback is also good. Maganda yung vibration motor dito at halos lagi din naman pag sinabi nating Red Magic phone, pag nag-type ka, ramdam mo talaga, hindi tulad nung type mo, hindi ka ramdam. Fingerprint scanner, mabilis and accurate din. Napakanipis lang ng side bezels at syempre full screen display pa rin tayo. Nasa ilalim ng display yung camera. Hindi ko alam kung hanggang kailan ipagpapatuloy ng Red Magic to since syempre nako-compromise nga talaga yung quality ng selfie cam. Maganda kasi halos hindi na rin talaga nakahalata sa araw-araw na paggamit natin and mas immersive nga naman kasi walang kahit anong sagabal sa screen. So, tatanungin ko na lang din kayo. Sa mga gamers na interesado sa Red Magic phones, mas gusto nyo ba talaga na nasa ilalim ng display yung selfie cam para sa full screen experience? Or okay lang sa inyo kahit may isang maliit na punch hole dyan para naman maging mas maganda yung mga selfies natin? Overall, panalong display talaga to. Medyo sobra lang talaga sa tingkad yung kulay. Parang makeup ni tita pag reunion, di ba? Palong-palo.
So, I suggest na i-adjust na lang din natin yan sa settings. At nga pala, this time naka-widevine L1 na rin to sa Netflix out of the box. So, hindi na rin problema yung playback resolution doon. Solid for watching videos, lalo na't malakas and klaro din yung dual speakers natin. At may headphone jack pa nga rin pala sakaling kailangan nyo. Para sa performance, eto pag-usapan na natin. Gamit pa rin yung latest flagship chipset ng Qualcomm na Snapdragon 8 Elite. But sabi ko nga kanina, overclocked version to. Leading version ang tawag ng Red Magic dyan. And meron tayong performance boost sa parehong CPU, sa GPU, at meron din daw 40% improvement sa AI NPU performance. So nagrun ako ng Antutu benchmark ng hindi lang isang beses, mahigit 5 beses ko rin yatang nirun kasi gusto ko na talagang makakita ng 3 million Antutu benchmark score. 3 million subscribers din sana kaso bumalabs pa. Subscribe, baka sakali. And yun nga, 2.7 million lang yung nakuha ko. Umabot ng 2.8 million sa isang test, but most of the time, 2.7 lang talaga yung nakukuha. By the way, 2.6 million yung score na nakuha natin sa Red Magic 10 Pro last year. So, tumaas naman ng konti. At eto na nga rin pala yung mga scores na nakuha ko sa iba pang mga flagship phones. Nagrun nga rin pala ako dito ng Wildlife Extreme Stress Test and mas mataas din yung scores at stability na nakuha ko kumpara sa Red Magic 10 Pro. Tapos, pagdating sa actual gaming performance, meron akong 4 na games na sinubukan. Mobile Legends, alam naman natin na mamaniin lang talaga. So, ang tinitignan natin dito ay yung available settings. At good news naman dahil may ultra na dyan out of the box. So, sagad sa 120 yung average FPS. Call of Duty Mobile, available din ng 144 FPS sa multiplayer mode, 120 FPS sa VR mode, and pareho ding sagad yung average FPS natin dyan. Swabing gamitin. Syempre, hindi rin delay yung gyroscope. At laking tulong nga rin itong shoulder triggers sa ganitong klase ng mga games. Sa Genshin Impact, highest settings, very smooth din tayo. 60 FPS average, kayang-kaya yan. Tapos dito sa Wuthering Waves na most phones nabibigatan talaga, sinat ko rin yan sa max settings at 60 FPS average pa rin yung nakuha natin. Kayang-kaya din and very smooth yung gameplay. So ang natitirang tanong na lang kung kamusta yung temperature. As expected, maganda yung thermals na nakuha natin sa mga less demanding games like Mobile Legends and CODM, kahit pa naka-high frame rate gaming tayo dyan. Sa Genshin Impact, ang ganda rin kasi 41 degrees Celsius lang yung max temperature after 30 minutes of gaming. Take note, nakaset din yan sa highest settings. Tapos dito sa Wuthering Waves na talagang nagpapainit ng sobra sa lahat ng phones na nasubukan ko, umabot tayo ng 46 degrees Celsius after 30 minutes of gaming. And don't get me wrong, mainit na rin talaga yan, but masasabi ko pa rin na okay, kasi may mga mas mainit pa dyan, like the Poco F7 Ultra. Karamihan sa mga performance-centric phones umaabot talaga ng ganyang kainit or higit pa. So kung ganitong mga super demanding titles ang lalaruin mo, at most probably alam na rin naman ng mga gamers to, phone cooler pa rin ang solusyon. Ang laki rin kasi ng pwedeng ibaba sa thermals kapag may gamit tayong ganon. And also inform ko na lang din kayo na lagpas 50 degrees yung temperature na nakuha ko sa Wildlife Extreme Stress Test. But take note na stress test nga kasi yan. 20 minutes na sagad yung load ng CPU and GPU. So, hindi ko siya gaanong iintindihin kasi yung thermal sa actual gaming natin ang mas importante. And masasabi ko naman na maganda nga yung pinakita sa akin nitong Red Magic 10S Pro. Considering na binibigyan niya tayo ng sagad na average FPS sa bawat games na sinubukan ko. Sa software naman, same pa rin. Konting bloatwares lang. Naka-Android 15 at tinanong ko na rin sa Red Magic kung ilang taon yung software support. Kasi nga, most brands dinadagdagan na yan. So, hoping ako na ganun din ng Red Magic. Tapos, pagdating sa gaming features, sobrang dami pa rin. May frame interpolation feature para mag 120 FPS yung ilang mga supported games. May hunter mode, crosshair, scout mode na madaya. Damay na rin natin yung RGB lighting. Shoulder triggers, syempre andyan din. And yung laging hinahanap ng mga mobile gamers na bypass charging. Speaking of bypass charging, 80-watt wired charging pa rin yan. Mabilis na charging lang din talaga. Less than 40 minutes para punuin yung malaking battery. 7,050 mAh kasi yung battery capacity dyan. Sa PC Mark battery test, ito yung nakuha nating resulta. More than 12 hours na screen on time din. Kung ikukumpara natin yan sa last year's Red Magic 10 Pro na may same battery capacity, less than 10 hours lang yung nakuha nating SOT doon. So may improvements ding nangyari. At well, yung 12 hours, okay, but hindi pa rin mataas considering na 7,050 mAh cell nga yan. But kailangan ko pa rin sabihin sa inyo na dito sa PC Mark battery test,
laging mababa ang SOT na nakukuha ng mga Red Magic phones. Kaya pinagbabasihan ko rin yung mismong battery performance kapag naglalaro na mismo tayo ng games. Actually, last year, Poco F6 Pro versus Red Magic 10 Pro, F6 Pro mas mataas yung SOT sa PCMark battery test, but nung actual gaming na, mas nagtagal yung battery ng Red Magic 10 Pro. Hindi pa kami nakakapag 10 game testing dito, but gagawin natin yan at doon natin pag-uusapan yung actual battery performance. Usapang camera, same ulit sa Red Magic 10 Pro. May ginawa daw silang improvements through software and honestly, maayos din yung mga photos na makukuha natin gamit yung main cam. But syempre, hindi naman yan ang priority ng Red Magic. So expect nyo na rin na hindi siya sasabay sa mga camera-centric flagship phones. Ito yung mga samples na nakuha namin. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Red Magic 10S Pro. At ganun pa rin, hanggang 1080p resolution lang. Tapos para pa rin tayong nasa aquarium pag gamit natin to. O yan, medyo para akong nasa loob ng glass dahil nga under display yung camera. Pero gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung video, hindi. Yung audio na lang, yung audio. Kung okay sa inyo yung audio. Okay, so price starts at $649 US. Habang nire-record ko tong video, wala pang presyuhan dito sa Pilipinas. Antay-antay pa tayo ng ilang weeks pa siguro and ilalagay ko na lang din yung link dyan sa may description para ma-check nyo. Yung pros and cons, pareho lang din naman sa Red Magic 10 Pro. Okay sa akin yung ginawa nilang performance upgrade, lalo na maganda pa rin yung thermals na nakuha ko sa actual gaming. However, sobrang liit na upgrades lang din naman yan. So kung naka Red Magic 10 Pro ka na ngayon, obvious naman na hindi mo kailangang mag-upgrade dito. Actually, mas practical nga na option yung pagbili ng Red Magic 10 Pro kasi for sure, bababa na yung presyo nun paglabas nitong 10S Pro. Overall, solid gaming phone para sa mga mobile gaming talaga ang hilig at sa may mga budget, syempre. Like for example, nitong nakaraan may nag-chat sa akin, seaman daw siya, so automatically inassume ko na maganda yung kitaan at ang pahinga niya daw sa barko, mobile gaming talaga, kaya rin siya nag-Red Magic. Sample lang naman yung seaman and yun nga, kung kaya naman ang budget mo at gusto mo talaga yung best smartphone gaming experience, panalong option, itong Red Magic 10S Pro. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nagustuhan mo tong video. Para sa review ko ng mas affordable na Red Magic 10 Air, click mo lang to. At para naman sa last year's Red Magic 10 Pro, click mo lang to.